Sama-sama tayong magiging Sakaki! Kasunod na umano'y pag-alis sa bansa ni dismissed Mayor Alice Guo, tiniyak ni Pangulong Marcos na may mananagot at masisibak. Inalerto na ng NBI ang Interpol pero ang hakbang ng gobyerno para mapabalik sa Pilipinas si Guo, kalkulado raw dahil wala pang nakasampang kaso sa korte. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Nasaan na ba si Alice Guo? Ayon sa Bureau of Immigration, walang record na umalis siya sa bansa. Pero base sa nakuha nilang impormasyon, may record ng pagdating niya sa Malaysia, Singapore at Indonesia. Patuloy na iniimbestigahan kung sino ang mga tumulong kay Guo. 3 ang tinitingnang posibleng exit point: ang Hilagang Luzon, Katimugang Luzon at Mindanao Backdoor. Ano't anuman, sumakay man ng eroplano o barko, ayon sa PAOK, nakapagtataka na walang nag-report sa immigration, sa aviation regulation agencies o sa maritime agencies sa pag-alis ni Guo. Pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos, may masisibak ang pagpuslit nila ni Guo, pagpapakita ng katiwalian na nagpapahina sa justice system sa bansa at sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Sabi pa ng Pangulo, ilalantad ang mga nasa likod nito. Isang malawakang investigasyon na raw ang isinasagawa para matukoy ang mga tumulong kay Guo sa kanyang pagpuslit at sila ay masususpindi at papapanagutin sa batas. Sa ngayon, pinakakansela na ng pamahalaan ng pasaporte ni Guo, kanyang pamilya at isa pang kasabwat umano sa operasyon ng iligal na pogo. Pwede raw itong gawin ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa ilalim ng Philippine Passport Law basta may ebidensyang peke ang identity sa passport. Once na na-receive natin itong mga dokumentos na ito, stating na eto, may problema, peking identity, siya ay isang dayuhan, then we will cancel the passport. Otherwise, ang requirement nito would be a court order directing us to cancel. Pag nakansela yung pasaporte, mawala na po siya ng karapatan ng magbiyahe kung saan man, i-hold na po siya ng bansa kung saan man po siya nandoon. Pag nagkaganon na po, magki-trigger na po yon ng tinatawag nating blue notice at saka red notice ng Interpol, and that would allow the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them and transfer them to the Philippines. Pero hindi mabilisan ang prosesong tinutukoy ng PAOK. Sa ngayon kasi, isa sa basehan ng kanselasyon ng passport ay ang warrant of arrest na inilabas ng Senado dahil sa hindi pagdalo ni Guo sa mga pagdinig tungkol sa mga pogo. Wala pa kasing warrant or arrest order, anything from the court pwedeng gawin para sa mga ganong Interpol activities. Siyempre, prerogative ng government kung ano yung gusto nilang gawin. Pero sa akin kasi, yung warrant ni Alice, tungkol lang yun sa Senate contempt. Nakipag-ugnayan na raw ang NBI sa Interpol para ilagay sa Blue Notice list si Guo para hindi na siya makapagpalipat-lipat ng bansa. Yung red notice po ay pagka may criminal case pending. Yung blue notice, watch out lang yan. Ganun lang po yun. No. Siyempre, merong ganong request. Nakikipag-usap kami, nakikipag-coordinate kami. Wala pang sagot sa amin. Pero ang mismong pag-aresto sa kanya at pagpapauwi sa Pilipinas, hiwalay na proseso pa. There are many legal avenues available to the Philippine government. Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, ang extradition o pagpapabalik sa bansa ng isang tao ay pwede lang gawin para paharapin siya sa kasong kriminal. Sa ngayon, ang mga nakaambang kasong kriminal laban kay Guo ay ang qualified human trafficking na iniimbestigahan ng DOJ at material misrepresentation na iniimbestigahan ng COMELEC. Kung totoong nasa Indonesia raw si Guo, merong extradition treaty ang Pilipinas sa Indonesia, sabi ng DFA. Sa Martes, magkakaroon ng pagdinig ang Senate Justice Subcommittee para imbestigahan ang pagpuslit ni Guo. Nakakaputok ng butsis sa mga Pilipino. Diba? Hirap na hirap pumila sa immigration counter. There was a time, may bangungot pa na hinahanapan ng diploma o yearbook. May iba tuloy nagbihis na ng toga para lang humarap sa Bureau of Immigration. Tapos itong si Guo Huaping, subject nga ng Senate warrant of arrest, nasa ILBO nga. ILBO ng Bureau of Immigration mismo na dadaan ng dapat mga counters. Akala mo ginagawang express lane
ang Bureau of Immigration ng ating bansa. Masyado namang feeling, di ba? Isa sa mga ipatatawag sa pagdinig, ang notaryo na nagsabing humarap sa kanya si Go. Kung totoo man, no, na labas-masok siya dito, nakatakas siya noon, pero pabalik-balik pa rin dito, all the more, maitatanong, paano nangyayari yun? Isang tao na wanted ng Senate on the strength of our warrant of arrest, makakaalis lamang at makakabalik kung kailan niya gusto? Hindi yan acceptable dito sa atin. At mukhang naging concern na rin ng mga authorities. Imposibleng nakaalis siya, nakatakas siya, na walang ni isang tumulong sa kanya na dapat sa halip ay pinigilan ng pag-alis niya. Ang Senate Committee on Women and Children naman, tuloy pa rin daw ang pagdinig sa mga iligal na pogo. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nauwi sa pananaksak ng ballpen ng away ng ilang estudyante sa isang paaralan sa Iloilo. Sa Ilocos Sur naman, hinarang, sinaktan at pinatalon umano sa tulay ang 2 menor de edad. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Pauwi na sana mula sa birthday party ang 2 menor de edad sa Santa Catalina, Ilocos Sur nang bigla na lang silang pinarahan ng 3 lalaki sa isang tulay. Doon umano, kinwelyuhan ang isa sa mga biktima. Pinunggos po ako, sabi, apay si kayo dyan bugbugta kanya metay kong. Pinalhod pa raw sila sa katinadyakan sa ulo. Mabuti na lamang daw at nakasuot sila ng helmet. Pinatalon po kami sa bridge. Sabi, kung di kami tatalon, babardin daw po kami. Kabang-kabang po. Dahil yung kalam po namin, mamamatay na kami. Agpakita da ko mamit, apay anyak tinangaramidan dalagito'y ubing. Lumangoy papunta sa kabilang bahagi ng ilog ang mga biktima para humingi ng tulong. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng 3 sospek. Ikinabahala naman ng pamunuan ng Iloilo City National High School ang away ng ilang estudyante na umabot sa puntong na saksak ng ballpen ang isa sa kanila. Ayon sa principal, naka-recess umano ang mga estudyante nang may mang-trip sa kanila. Nauwi ito sa sabunutan at kalaunan nauwi sa pananaksak. Nasa maayos ng lagay ang biktima. Nagigpit na sa seguridad ang paaralan. Pinaiimbestigahan na rin ng Iloilo City Police ang nangyari. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. 41 close contact ng lalaking nagpositibo sa Mpox ang binabantayan ng otoridad sa Quezon City. At sa gitna po ng mga pangamba, tiniyak ng Department of Health na lumang variant ito at hindi ang bagong strain na na-detect sa Africa. Saksi, si Bernadette Reyes. 2 establishmento sa Quezon City ang tinututukan ngayon matapos matukoy na pinuntahan ito ng 33 taong gulang na lalaking nahawahan ng Mpox. Matapos lagnatin ang lalaki noong August 8, nagpunta raw ito noong August 11 sa isang spa sa E. Rodriguez Avenue para umano magpamasahe. August 15 naman ang magpatingin siya sa isang dermatology clinic sa lungsod. Sa assessment ng doktor, nakitaan din ng pasyente ng skin lesions sa mukha, braso, likod at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Noong linggo, lumabas na positive ang specimen at positive siya for Mpox. Kailangan po ng intimate close contact, prolonged intimate close contact para ka mahawa. 41 close contact ang binabantayan. 10 rito, tauhan ng spa. 27 kliyente ng spa. 4 na iba pa ang posibleng nakasalamuha rin niya. 28 sa mga close contact naka-quarantine hanggang September 1 at maituturing na type 1 o mas mataas ang tsansang mahawa. Ipinasara ang spa dahil expired ng mayor's permit at wala ring sanitary permit, environmental clearance at fire inspection certificate. Critical doon yung type 1 na close contact. Ito yung masahista na nag-handle doon sa pasyente. And also yung mga clients na na-expose dun sa case natin. Wala sa kanila pa at this time na may exhibiting symptoms. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, araw-araw minomonitor ang kondisyon ng mga close contacts ng pasyente. Mahalaga raw na ma-detect na maaga ang mga magkakaroon ng sintomas para ma-isolate at maiwasan ang pagkalat ng Mpox.
Iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang pagbabantay kontra Mpox, partikular sa mga vulnerable o madaling mahawa na sektor. Ayon sa World Health Organization, kabilang sa sintomas ng Mpox ang skin lesions, lagnat, rashes, pananakit ng lalamunan, ulo, likod at kalamnan at pamamaga ng lymph nodes. Nitong Hunyo, 26 na bansa ang nagdeklara ng halos 1,000 bagong kaso ng Mpox, pinakamarami sa Democratic Republic of the Congo sa Africa. Noong nakaraang linggo, nagdeklara ng Global Public Health Emergency ang WHO kasunod ng pag-usbong ng bagong strain ng Mpox na Clade 1b na mas madali raw kumalat sa pamamagitan ng madalas na close contact. Pero sa ulat ng Agence France-Presse, sinabi ng DOH na lumang variant ng virus ang kaso ng Mpox sa Pilipinas ngayon. Hindi kasing nakakaalarma gaya ng Clade 1b. Mpox is not the new COVID. Regardless of whether it's Mpox Clade 1 behind the ongoing outbreak in East Central Africa or Mpox Clade 2 behind the 2022 outbreak that initially impacted Europe and has continued to circulate in Europe since. Hindi rin inirerekomenda sa ngayon ng WHO ang mass vaccination laban sa Mpox. Mga at risk lang ang inirerekomendang bakunahan gaya ng mga close contact. Wala pang available na vaccine sa atin. No? Kahit ang mga karating bansa natin ay hirapan tayong kumuha ng vaccine. Kung walang bakuna, kailangan ma-detect natin na maaga ang mga cases, no? Para ma-isolate, ma-quarantine ang mga close contact. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.